Nang umuwi si Maria sa Pinas galing Hong Kong, kung saan siya nagtatrabaho bilang yaya, wala nang ginawa ang asawa niyang si Ramon, kundi ang maglasing araw-araw. Kaya naman, hindi man lang siya nito matabihan o mapasaya. Hanggang isang gabi, nagkaroon muli ng inuman sa kanilang bahay. Habang abala sa tagayan ng kanyang asawa, palihim siyang nilapitan ni Gabby, ang kumpare nilang matagal nang may pagtingin sa kanya. At doon, sa makipot na CR, ramdam ni Maria at Gabby ang init at kaba habang pilit nilang itinatago ang kanilang lihim. Isang gabing hindi nila akalaing mauulit pa ng mauulit. Bago pa pumutok ang araw, gising na si Maria. Walis tambo ang hawak, bakuran ang kasalukuyang nililinis. Suot niya ang manipis na duster na para bang kumakapit sa balat niya tuwing yumuyuko siya o lumalakad. Hindi siya nakatulog kagabi. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kalasingan ni Ramon. Sobrang ingay ng hilik. May kasabay pang pagbulong-bulong na parang may kausap sa panaginip. Kaya hindi niya nakinaya sa kwarto. Lumipat siya sa sala. Umupo sa lumang sofa. Pero kahit doon, hindi rin siya dinalaw ng antok. Kaya ngayong madaling araw, kahit mabigat ang mga mata, mas pinili niyang kumilos kaysa humiga. Tahimik ang paligid. Maliban sa tilaok ng manukatugong ng ilang motorsiklong dumadaan sa highway. Pero habang abala siya, napansin niyang may nakasabit na tingin sa kanya. "Magandang umaga, Mare." Boses iyon ni Gabby, kasabay ng paghinto ng motor sa tapat ng bahay. Napalingon si Maria. Bahagyang natigilan. Si Gabby, bagong baba sa motor. Naka-jacket pa at mukhang galing sa panggabing duty. Pinatay nito ang makina, inabot ang helmet, at mahinang huminga na parang pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. "Pasensya na, napaaga." Nahihiya ni Gabing sabi habang lumalapit ng bahagya. "Pero gising na ba si paring Ramon?" Napalunok si Maria. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng titig ni Gabby. "Hindi pa eh," sagot niya habang patuloy sa pagwawalis at nagkunwaring abala. "Lasing pa yun hanggang ngayon, baka mamaya pa magising." Tumango si Gabby, pero hindi umiwas sa pagkakatitig. Tahimik ang kilos nito, pero ramdam ni Maria ang tensyon sa kanilang pagitan. Yung tensyonadong titig na iyon na mula nang umuwi siya galing Pinas, hindi maalis sa isip ni Maria dahil nga sa kakaiba. Ganun ba?" Sagot ni Gabby. Mahina pero malinaw. "Buti pala maaga kitang naabutan." Napakunot ang noo ni Maria. Kunwari hindi niya alam ang ibig sabihin. "Bakit mo naman ako hihintayin ng ganito kaaga?" Huminga ng malalim si Gabby at tumingin muna sa saradong pinto ng bahay. Siguro, tinitiyak kung may gising. Walang galaw sa loob. Pagbalik ng tingin niya kay Maria, mas mababa ang boses nito. Parang ayaw marinig ng hangin. "Wala naman. Nais lang kitang kamustahin." Sagot ni Gabby sabay iwas ng tingin na parang nahihiya. "Tsaka, nais ko ring ipagawa kay Ramon yung sala namin. Sira na kasi yung bubong. At kung maaari, gusto kong puntahan niya mamaya para ma-estimate ang gastos." Napahinto si Maria. Saglit na napatingin sa pinto ng kanilang bahay. Kumalma ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mapanatag o mas kabahan. Ganun ba?" Sagot niya na mas mahinahon na. "Ewan ko lang kung kakayanin niyang bumangon mamaya. Lasing pa talaga yun kagabi." Tumango si Gabby. Ngunit ramdam ni Maria na hindi lang tungkol sa bubong ang dahilan ng pagpunta niya. "Kung hindi niya kaya ngayon, bukas na lang. Walang problema," sabi ni Gabby. Nakatingin ulit sa kanya. "Ayos lang naman sa akin na maghintay.
May bigat ang huling salita nitong binitiwan. Parang may kasamang ibang kahulugan. Yung hindi na kailangan pang sabihin ng diretso. Basta, dagdag pa ni Gabi habang humahawak sa kanyang helmet. Kung gising na si pare, pakisabi na dumaan na lang siya sa bahay. Tumango si Maria, ngunit hindi niya maiwasan ang mapakagat sa labi. Hindi niya alam kung sa lamig ng hangin o dahil sadyang tensyonado lamang siya sa paraan ng mga titig ni Gabi. Oo, sasabihin ko. Mahina niyang sagot. Saglit silang natahimik. Sa pagitan ng katahimikan, may dumaan na motorsiklo sa highway at isang manok ang tumilaok ulit sa likod. Mauna na ako, Mare, sabi ni Gabi. Pero bago siya umangkas sa motor, muli siyang lumingon. Tumango lamang si Maria, ngunit muli silang nagkatitigan. Sandaling tumigil ang hangin sa kanilang pagitan. Noon bago pa siya ikasal, isa si Gabi sa mga nanliligaw sa kanya. Tahimik, marespeto at laging nakatingin sa kanya mula sa malayo. Pero hindi sila nagkatuluyan. At ngayon, pareho na silang may asawa, may kanya-kanyang buhay at responsibilidad. Napahinga ng malalim si Maria at agad na pumasok sa loob ng bahay para mawala ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Pagpasok niya, bumungad sa kanya si Ramon. Gising na, nakaupo sa lumang sofa habang humihigop ng kape. Kita ang kaunting pagkahilo pa sa mukha nito, pero halatang may init na ulit ng pagiging iritable. Asan ang almusal? Diretsyong tanong, walang bati. Walang kahit anong lambing. Napakislot si Maria. Hindi dahil natakot, kundi dahil sanay na siya sa ganito nitong tono. Lalo kapag may hangover. Magluluto pa lang ako. Bakit ngayon ka lang? Irritable nitong sagot. Hindi man lang siya tinitingnan. Maaga pa naman, sagot ni Maria. Dumiretso sa kusina at inilapag ang walis. Pero hindi nagpaawat si Ramon. Maaga? Ang ingay mo kanina sa labas. Kung ano-ano pa pinagagagawa mo riyan. Reklamo nito, sinabayan ng malalim na buntong hininga. Napapikit sandali si Maria. Hindi niya binanggit na maaga siyang nagising dahil sa hilik at pagdadaldal nito habang lasing na lasing kagabi. Hindi na rin niya sinabi na halos hindi siya nakatulog sa sala. Habang kumukuha siya ng kawali, nagsalita ulit si Ramon. May nakita akong motor sa labas. Sino yun? Normal na ang tanong pero may halong duda sa tono. Bahagyang natigilan si Maria. Pero mabilis siyang nagpatuloy sa paghahanda ng mantika. Si Gabi, may ipapagawa raw sa sala nila. Sagot niya. Kalmado ang boses. Kung nais mo daw at wala kang ginagawa, magtungo ka roon mamaya. Hindi pa man umiinit ang mantika, sumagot agad si Ramon. Malakas, may halong inis at pagdududa. Baka naman nilalandi mo pa yun may asawa na yun. Natigilan si Maria. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil sa kapal ng mukha ng asawa para sabihin iyon sa kanya. Gayong siyang halos hindi na tumitingin sa sariling asawa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ramon. Hindi galit, pero ramdam ang pagod. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Tanong ni Maria. Diretso at walang panginginig sa boses. Umiling lang si Ramon. Tumingin sa tasa niyang halos maubos na ang kape. Iwan ko sa'yo. Ng aga-aga may kausap ka agad na lalaki sa tapat ng bahay. Humigpit ang hawak ni Maria sa kutsarang kahoy. Hindi niya sinabi na nagkataon lang. Hindi niya sinabi na kaya siya lumabas ay dahil hindi siya makatulog sa ingay ng hilik nito na parang truck kagabi. Tahimik siyang bumalik sa kawali. Binasag ng mantikang nagsisimulang uminit ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Hindi na kumibo pa si Ramon. Tumayo ito, kunot noo at dumiretso sa banyo. Katulad ng nakasanayan nilang mag-asawa. Hiwalay silang mundo tuwing umaga at halos hindi nagtatagpo sa gabi
dahil sa paglalasing nito. Para bang border lang siya sa bahay, hindi asawa. Pagkatapos ng tahimik at walang kabuhay-buhay na almusal, agad na niligpit ni Maria ang kinainan ni Ramon. Tumunog ang gripo, tumama sa plato ang tubig at ang buong bahay muling binalot ng katahimikan. Yung uri ng katahimikang nakakasakal. Hindi niya matiis. Magpapapresko muna ako. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang bayong, nagsuot ng tsinelas at lumabas ng bahay para mamalengke. Mas gusto niya nang marinig ang tawanan ng tindera at ang sigawan sa presyuhan kaysa marinig ang sarili niyang buntong hininga sa loob ng bahay. Pagdating niya sa palengke, agad siyang binati ni Aling Sita na nagtitinda ng gulay. "Nako, kailan ka pa nakauwi, Maria?" Tanong nito, nakangiti habang patuloy sa pagkilo ng mga talong na binili ni Maria. "Noong 1 linggo pa, Aling Sita." Sagot niya habang inaabot ang bayad. Ganun ba?" Napatingin si Aling Sita sa kanya mula ulo hanggang paa. "Hay nako, hindi ka nagbago. Ang kinis mo pa rin. Baka kala ko dalaga ka pa eh." Napangiti si Maria ng bahagya. Matagal na mula nang may purong papuri siyang narinig. Hindi tulad ng mga banat at reklamo ni Ramon. Parang ang gaan sa pakiramdam na may nagsabing maganda ang nakuha niyang gulay. Kahit simpleng salita lang. "Ang taba ng talong ngayon sabi ni Maria. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa gulay. "Siyempre, kaaangkat lang naman namin yan kanina. Mabuting at nauna ka, hindi pa napipilian." Sagot ng tindera na may ngiti. Tahimik lang si Maria habang pumipili ng gulay, pero hindi pa niya na-enjoy ang katahimikan nang maramdaman niya ang presensya sa likod niya, kasabay ng boses na hindi niya pwedeng hindi makilala. "Manang, magkano sa kamatis?" Nanlamig ang batok ni Maria. Hindi niya kailangang lumingon dahil kilalang kilala niya ang boses ni Gabi. "Hay naku, Gabi!" Sagot ni Manang, mukhang matagal nang kilala ang lalaki. "Mura na lang yan. Tutal, suki naman kita, pumili ka na. Kamusta naman si Rosa? Hirap pa rin ba sa paglilihi?" Napahinto sa pag-abot ng talong si Maria. Parang may biglang kumurot sa kanyang dibdib. Hindi selos, hindi rin galit. Pero may kung anong realidad na bumagsak sa kanya. May asawa si Gabi at buntis pa. Tahimik siyang huminga ng malalim at sinubukang magkibit balikat. Pero hindi niya maiwasang makinig sa sagot ni Gabi. "Medyo," sagot ni Gabi. Kalmado pero may pagod. "Laging hilo. Minsan hindi nakakakain, Manang." Napatingin si Maria sa hawak niyang gulay. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nainis. Hindi sa asawa ni Gabi, kundi sa sarili niya. Di dapat mas lalo kang umuwi ng maaga para ikaw naman ang mag-asikaso sa kanya. Natigil ang kilos ni Maria. Hindi niya man nakikita. Ramdam niya ang tingin ni Gabi sa kanya mula sa kanyang likuran. "Umuwi naman ako," sagot ni Gabi. Pero sa tono niya, parang hindi iyon ang buong katotohanan. "May trabaho lang talaga kagabi." Parang dahan-dahan lumamig ang hangin sa paligid ni Maria. Kahit mainit ang looban ng palengke, nilapag niya ang piniling talong sa bayong bago tumikhim at ngumiti sa tindera. "Manang, dagdagan mo na rin ang kangkong," sabi ni Maria. Sige Maria, eto sariwa pa." Pero bago pa si Maria makabayad, marahang boses ni Gabi ang narinig niya. "Maria." Napapikit si Maria nang kumabog ang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Gabi. Hawak ang isang supot ng kamatis. Nakatitig sa kanya na parang walang ibang tao sa paligid. "Maaga ka ata." Kasi wala namang ginagawa sa bahay. Tsaka para mamaya, may lulutuin na ako at hindi na ako mag-iisip ng iuulam ni Ramon. Sagot ni Maria. Pilit na kalmado.
Sabay iwas ng tingin. Ayaw niyang ipahalata na naapektuhan siya sa presensya ni Gabi. Bahagyang tumawa si Gabi. Hindi malakas, yung tipong may kasamang pagsuko. Sana ganyan na rin ang asawa ko. Bulong ni Gabi, hindi para kay Manang, kundi para kay Maria lamang. Kung ganito ka asikaso sa bahay, siguradong swerte ng lalaking mapapangasawa mo. Parang may mabilis na humaplos sa puso ni Maria. Hindi niya alam kung papansinin niya ba iyon o palalagpasin na lamang. Pero bago siya makasagot, nagtanong muli si Gabi. Teka, uuwi ka na ba? May lambing at hiwagang halong kaba ang boses nito. Sabay na tayo, pauwi na rin naman ako. Napasinghap si Maria at tumingin sa paligid. Maraming tao. May kapitbahay din minsan na namimili doon. Ayaw niyang may makapansin o may magsimulang magtanong. Ha? Hindi na. Mabilis na sagot ni Maria. Ayoko makaabala. Hindi abalang may kasabay, Maria. Sagot ni Gabi. Napalunok si Maria at umayos ng hawak sa bayong. Hindi na, Gabi, mauna ka na. Sayang ang pamasahe. Mabilis na sagot ni Gabi. Nakatingin sa kanya. Dadaan rin naman ako sa inyo bago makauwi ng bahay. Wala nang naisagot si Maria. Alam niyang may punto si Gabi. Mahal ang pamasahe, lalo na't 2 sakay pa para makabalik ng bahay. At ramdam niya rin na hindi uurong ang lalaki hanggat hindi siya sumasabay. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang sumakay sa motor ni Gabi. Hinawakan niyang bayong sa kanyang kandungan at pilit na lumayo ang katawan sa likod ni Gabi. Pero sa bawat umusad ng motor, hindi niya maiwasang dumikit ng kaunti. Naisip niya mas makakatipid. Wala namang masama, hindi ba? Pero alam niyang may kakaibang tibok sa dibdib niya na hindi niya dapat pinapansin. Kamusta ka na? Tanong ni Gabi habang inaayos ang side mirror. Balita ko, hindi ka na daw babalik sa Hong Kong. Totoo ba yun? At pinaandar na ni Gabi ang motor. Mabagal muna, bago tuluyang umusad palabas ng palengke. Napasinghap si Maria sa unang bugso ng hangin. Sabay na pahawak sa gilid ng upuan. Hindi siya sumagot agad, hindi dahil hindi niya alam ang isasagot niya, kundi dahil hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang totoo kay Gabi. Totoo, hindi na ako babalik. Bahagyang tumango si Gabi. Hindi tumitingin sa kanya pero halatang ngiti sa gilid ng labi. Ganun? Buti naman. At least nandito ka na. Bakit? Ayaw mo ba akong umalis? Ani Maria. Hindi alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya, gayong maling-mali yun. Bahagyang lumingon si Gabi habang nagmamaneho. Hindi man buo ang tingin pero sapat para makita ni Maria ang liit ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kung ako tatanungin, sagot ni Gabi. Mababa ang boses, halos lunod sa ugong ng motor. Ayokong umalis ka. Parang biglang humigpit ang hawak ni Maria sa kanyang bayong. Kumabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kuryenteng parang dumaan sa katawan niya na ang lalaking pinanghinayangan niya ngayon ay tila kakaiba ang ipinapakita ngayon. Hindi dahil sa kung ano-anong iniisip mo. Mabilis na dugtong ni Gabi, kundi dahil matagal kang nawala, Maria. Pero bago makasagot si Maria, natanaw niya ang kanilang bahay at doon naiwan ng mga katanungan kay Maria kung pareho ba sila ng nararamdaman ngayon. Pupunta ako dyan mamaya dahil nais daw ni Ramon na mag-inuman kami. Tsaka pinaandar ni Gabi ang motor at umalis na. Napatulala si Maria ng ilang segundo. Nakatingin sa papalayong motor. Para bang may naiwan na hangin na hindi niya maipaliwanag. Pero agad rin niyang pinilig ang ulo. Parang gusto niyang itaboy ang iniisip. Pumasok siya sa bahay, dala ang bayong. Akala ko ba bibili ka lang ng gulay? Bungad ni Ramon mula sa upuan. Hawak pa rin ng kape. Oo nga, sagot ni Maria habang inilalapag ang mga gulay sa mesa.
Nagkita kami ni Gabi sa palengke. Pauwi na rin siya kaya nakisakay na ako. Si Gabi na naman? Reklamo ni Ramon na hindi man lang tumingin sa kanya. Puro na lang kayo nagkakasabay. Hindi ko naman sinasadya. Nagkataon lang. Sagot ni Maria. Walang tono ng away. Hindi sumagot si Ramon. Tumayo ito at inilapag ang hawak na tools. Oo nga pala. Darating si Gabi mamaya, magiinom daw kami. Sabi nito habang nagsisindi ng yosi. Sinabi nga rin niya. Sagot ni Maria habang inaayos ang kangkong sa isang mangkok. Huwag mo kasing kalimutan. Ihanda mo yung mesa ha. Hanap ka ng pulutan mamaya. Oo, gagawa ko mamaya. Tumangulang si Maria. Umalis si Ramon papunta sa labas. Dala ang yosi. Nakatayo lang si Maria sa kusina. Nagbubukas ng gripo at naghuhugas ng gulay. Tahimik si Maria pero hindi mapakali ang loob niya. Sa hindi malamang dahilan, inabala na lamang niyang sarili sa paghihiwa ng pulutang kakainin mamaya ng dalawa. At tulad ng nakagawian, pagsapit ng hapon, isa-isang nagpuntahan ng barkada ni Ramon at kasama na roon si Gabi. Hindi lumabas si Maria ng bahay. Hinintay niya lamang na magsimula ang inuman hanggang sa ang mga tao unti-unti nang nag-uwian, dala ng kalasingan at dahil gabi na rin. Pero habang nakahiga siya sa sofa, doon halos mapatayo siya nang pumasok si Gabi sa pinto. Kukuha lang sana ako ng tubig. Ubos na kasi yung chaser sa labas. Wika ni Gabi. Agad namang dumalo si Maria at inaya si Gabi papunta sa kusina. Pareho halos na paatras siya sa gulat nang hawakan ni Gabi ang kanyang siko. Hindi iyon marahas. Ngunit sapat upang hilahin siya pabalik sa gilid lamang ng kanilang CR. Pero bago pa man makapagsalita si Maria, doon na rin naglapat ang kanilang mga labi ni Gabi. Puno iyon ng pagnanasa, parang matagal nang pinipigilan mula pa kaninang umaga. At doon, sa loob ng CR, halos hindi na kinaya ni Maria ang init ng halikan nila ni Gabi. Kahit alam ni Maria na mali ang ginagawa niya, hindi niya iyon inisip sa mga sandaling yun. Bago ka palang umuwi, sabik na talaga akong makita ka. Ani Gabi habang mariing hinahawakan ng bewang ni Maria at dahan-dahan na inaalis sa mga hindi dapat na nasa katawan niya. Na hindi umimik si Maria, na natili siyang nakatalikod kay Gabi at naging mas matatag ang posisyon. Doon sa loob ng makipot at mainit na CR, habang patuloy ang kasiyahan ng ilan pang naiiwan na manginginom, sa loob naman ng CR, walang tigil na pinasaya ni Gabi si Maria. Kailangang walang makaalam, Gabi. Sambit ni Maria habang kapit sa kahoy na dingding ng kanilang banyo. Kagat-kagat ang kanyang labi. Oo, Maria. Tayong dalawa lang makakaalam nito. At paulit-ulit nating gagawin ang bagay na to. Hingal na wika ni Gabi na para bang isang makinang napakabilis kong gumalaw sa mga oras na iyon. Hindi na alam ni Maria kung ilang beses pang nangyari sa kanila ni Gabi ng gabing yun. Sapagkat nang makatulog ng mahimbing si Ramon, muli silang nagtagpo ni Gabi sa sala, sa banyo, at maging sa mismong tabi pa ni Ramon na lasing. Ngunit katulad nga, ay lahat ng bagay may hangganan. Nabuntis si Maria sa unang anak niya. At doon, nahuli sila ni Gabi na may relasyon. Kaya naman, iniwan siya nito. At si Gabi naman, hindi niya na nakita kailanman.
Victory! Only light can drive out the